Ang banal ay magpapakabanal. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay kasama doon. Amen. Ay, si Marlene nga pala. Lagi ko nakakalimutan Second Sunday. Sorry. Suriin ninyo ang bawat espiritong dumarating sa inyo. Tinawag ko kayo, wala kayong dapat ipangamba. Laging suminyo ang aking pag-ibig. Amen. Huwag tayong mangamba, mga kapatid. Kasi yung ipinangako ng Diyos sa atin, hindi pwedeng magkabula yun. Sabi sa Titus 1:2, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Hebrews 6:18, ang Diyos na hindi magkakabula. Lahat ng promise, lahat ng sinasabi ng Diyos sa atin, tiyak magaganap yun. Hindi pwedeng hindi magaganap. Kasi ang mga nagaganap sa atin ngayon, mga kapatid, yung tinatawag na birth pains. Sino ba nanganak na dito? Ako hindi kasi ako nanganak, hindi ko alam yung birth pains eh. Kapag ba manganganak na, yung sumasakit ba talaga kahit sa abortion ng tiyan? Parang umiikot yung sakit. Kasi gano'n na nangyayari ngayon eh. Bago manganak, yung isang manganganak na, may birth pains. Bago mo bumaba ang Panginoong Yesus, lahat ng mga signs of the end makikita na. Marami ng kapighatian tayong dadaanan, katulad ng mga bagyo. O mamaya may bagyo, malakas daw yun. Maraming earthquakes, volcanic eruption. So yan ang birth pains eh. Pero kapag naipanganak na daw yung sanggol, maligayang maligaya yung nanganak. Nakalimutan na niya lahat ng hirap, ganun din tayo eh. Pag kinuha na tayo ng Diyos, wala nang iiyak doon, wala nang malulungkot. Puro kaligayahan na lang natatamaskan natin. Pero habang hindi pa nanganganak, ang manganganak, mararanasan natin ang birth pains. Pag bumabagyo, hindi ka naman pwedeng hindi makaranas ng hangin, lakas ng hangin. Ang magagawa lang natin, manood. Kasi natatandaan ko nung bata ako, alam niyo yung bagyong Yuling? Dito sa kwarto namin doon, pinanonood po bagyo eh. Nakikita ko mga tao naglalakad sa kalsada, nagliliparan yung mga iyero eh. Buti hindi tinatamaan. Tapos maririnig mo yung hugong talaga ng winds. Talagang grabe. Tapos yung mga puno, grabe. Napupunod yung mga puno. So, papanood, ang sarap manood na may bumabagyo. Gusto ko manood doon. Eh, ganun din gagawin natin ngayon, mga kapatid. Ano gagawin mo doon sa birth phase na yon? Ay di panoorin lang, lagi lang tayo manonood. Magmasid lang lagi, mga kapatid. Pagkat siya naman na nagsabi, hindi niya tayo pababayaan kailanman. Promise ng Diyos yun. Sabi sa Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya na kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. At sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ito yung pangako ng Diyos eh. Hindi tayo pa, huwag kayo matakot kahit bumagyo ng bumagyo, labindol na, talagang dadaan yan eh, birth pains yan eh. Hindi maiiwasan yan. Pero po proteksyonan. Ang lahat ng mga anak ng Diyos po protect. Tinan mo sa Egypt, ang daming birth pains doon, ang daming ginawa talagang grabing parusa ng Diyos sa Egypt, pero nasaktan ba ang Israel? Hindi. O ganun din ngayon. Ang Egypt nag-represent ng buong mundo. Ngayon sa buong mundo, may iglesia ang Diyos na itinayo niya. Hindi magagalaw yun. Ang magagalaw lang, yung mga hindi mananampalataya. So wala kang dapat kiyatakot, hindi mo kailangan maramdaman ng Diyos. Anong bumabagyo? Sa barko, naramdaman ba ng mga apostol ang presensya ni Cristo? Hindi, tulog eh. Pero ano sabi ni Cristo? Ay, hindi niyo ba nalalaman kasama niyo ko? Kahit wala ka nakaramdaman. Kasama natin ang Diyos, gagawa ang Diyos. Parang si Habakuk, kino-question niya ang Diyos eh. Panginoon, ba't gano'n? Ba't dinala mo kami sa haring masama? Ba't naalipin kami rito sa Babylonia? Napakasama ng hari. Pababayaan mo ba mga anak mo? Hindi ka magagawa. Sumagot ang Diyos sa kanya, hindi mo ba nakikita? Gumagawa ako. Yan ang paggawa ko, yung sa ilalim ng masasamang pinuno kayo, ma-experience nyo, yung parusa ko sa inyo. Gumagawa ang Diyos, kaya tayo, kapag may nangyayari sa atin masama, gumagawa siya. Sabi ni Job, di ba? Bakit? Puro kabutihan lang ba mararanasan natin? Hindi tayo makakaranas ng masama. Kailangan subukan tayo ng Diyos.
Kasi may pangako naman eh. Kinawa ang Israel, pinangakuan hanggang ngayon ng alagaan. At sa bandang huli, yung remnant, ililigtas ng Diyos. Alam niyo si Hezekiah? Kasi si Hezekiah, naging mabuting hari sa Israel. Ibinalik niya yung pagsunod sa kautusan ng Torah. Ibinalik niya lahat ng kautusan at binaklas niya lahat ng mga idolatry. Tapos nakita niya si Sennacherib, yung hari ng Assyria, lulusubin sila. Napakaraming Assyrian lulusob. Sabi niya, Panginoon, wala kaming magagawa, konti lang ang sundalo mo. Ikaw ang may makapangyarihang gagawa. Gagawa ka sa amin, Panginoon. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Nagsugo ng isang anghel. Alam niyo ilang namatay na Assyria? 185,000. Sa ano yata yun eh? 2 Kings 1935. Basahin natin. Tayo, nilikha ang anghel para isugo para sa kapakanan at kapakinabangan ng maliligtas. Bilhin mo, napaka-special natin. Nilikha ang mga anghel na yan para sa atin. Gaano ka-special tayo? Pero ang Diyos ba, special ba sa atin? Ganon tayo ka-special. Nilikha ang mga anghel, isinugo para sa kapakinabangan na magmamana ng kaligtasan. Hebrews 1:14. Ito, isang anghel lang to ha. Babasahin ko ha. 185,000 ang namatay nung gabing yun. At nangyari ng gabing iyon na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Assyria ng 185,000. At nang mga tayo magsibangon, maaga sa kinaumagahan, narito ang lahat ng mga bangkay. Natakot si Sennacherib, sabi niya, ano ba ito ang Diyos nila? Napakatindi ng Diyos nila. Pinagpapatay ang sundalo. Umuwi sila ng Ninive. Uwi sila sa Babylonia. Uwi sila sa Ninive. Yun ang lugar nila. Eh ngayon, wala nang Ninive. Yan na yung Iraq eh. Yan ang Iraq na yung Mesopotamia kung tawagin. Yan ang cradle of civilization, yung Iraq. So, may pangako eh. Huwag tayong matatakot. Basahin natin Titus 1:2. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di magsisinungaling. Buhat pa ng panahong walang hanggan. Hindi magsisinungaling. Kaya gano'n na lang ang pagpupuri ni David. 7 times yung sumasamba sa'yo. Nagpupuri siya every day of his life. Kasi marami din takot si David. Ikaw yung papatayin araw-araw. Sige. Kung hindi ka nervous yung araw-araw. No? Pero iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng katakutan niya. Sabi sa Psalm 34. 34:4. At aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Siyempre, pag natatakot ka, hahanapin mo ito. Sino yung hindi natatakot na hindi hahanapin ng Diyos? Kahit nga hindi tayo natatakot, hinahanap natin ng Diyos eh. Pero kita mo yung mga apostol sa barko, di ba? Ano sabi nila? Di ba kasama niyo ko? Kahit walang presensya. Kasi si Hezekiah, ganun ang ginawa ng Diyos eh. Hindi naglagay ng presensya. Pinabayaan niya si Hezekiah. Para malaman niya kung ano nasa puso ni Hezekiah. So, lumantad sa puso ni Hezekiah na banal talaga siya. Kinalugdan siya ng Diyos. Imbis na mamamatay siya, dinagdagan pa ng 15 years ang buhay niya. At isang anghel lang ang isinugo niya para patayin ng mga Assyrians. Biruin mo yun, napauwi yung hari nang wala sa oras. Eh nagulat sila, pagkagising, patay lahat. Biruin mo 150,000 bangkay. Eh ang dami-dami. Kaya sabi ni Hezekiah, ang braso mo, Diyos ko, ang makapangyarihan. Hindi ang braso ng tao ang makapangyarihan. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. At inihilig ko kung huwag mong pabayaan ng bayan mo. Yun, tinugol siya ng panalangin. Nagsugo na isa atin, ilang anghel kaya? Kahit isang anghel nga lang, bawat isa sa atin eh. Eh, biruin mo uubusin ng 150,000, nakaaway natin. Isang gabi lang yun, ha?
Kaya nga, kahit wala ka nararamdaman, wala ka nakikita, hindi tayo nabubuhay sa nakikita o we live by faith, not by sight. Kasi minsan parang walang presensya. Halimbawa, sumasamba tayo, parang walang sikay na glory. Pero okay na yun, nandun na yung kapayapaan at kagalakan. Ang Diyos kasi nagdidesisyon pag ibababa niya yung ulap eh. Sa Israel, ganun din siya eh. Siya nagdidesisyon kung bababa ang ulap. Yung haliging ulap, ang sikay na glory. At saka yung haliging apoy sa gabi. Yun yung anointing of the Holy Spirit. Siya nagdidesisyon nun eh. Tayo sasamba. Huwag natin intindihin ang mga bagay na ito. Natural na mangyayari ito, yung mga pestilences, mga disaster. Ang Diyos ang gumagawa niyan eh. Makukontrol mo ba gawa ng Diyos? Pag kumidlat, ang Diyos ang nagpakidlat. Pag bumagyo, ang Diyos ang nagpabagyo. Kaya lang, apektado ang mga tao. Bumabaha. At tulad sa Pilipinas, talagang babaha. Lalabas yung mga buhaya, kaya bumabaha. Talagang ganun. Pag bumabagyo, makikita mo, talagang naglilipara ng yero, di ba? Eh kung nanonood ka lang, mag-e-enjoy ka pa. Ako, nag-e-enjoy ako talaga. Maririnig mo yung simoy ng hangin, grabe. Tapos yung mga tao, talagang inaano ng hangin eh. Sumasalubong, pero talagang makita mo, hirap na hirap eh. Tapos magliliparan yung yero, makikita mo. Buti hindi tinatamaan. Ang daming iyero nagliliparan, hindi naman tinatamaan. Hindi pa mamamatay eh. So, ganun lang tayo mga kapatid. Makakaranas tayo ng birth pains. Pero nangako ang Diyos, hindi tayo pababayaan magpakailanman. Be contented at what you have. You have to learn it, sabi ni Pablo. Philippians 4:11. Sa dami na experience ni Pablo, sa hirap, sa paggulpi sa kanya, paghataw sa kanya, paglapastangan sa kanya, natutunan niya to be contented of what state I am therewith to be content. So ganun din tayo, kaya pinadadaan tayo sa mga bagyo, sa mga birth pains. Kaya malaman kung ano nasa puso, sunod ka ba? O aayaw ka na? Sige, kaya sumunod, nag-pray pa, kinalugdan siya ng Diyos. Binuhay pa siya ng 15 years. Ganun din tayo. Pahahabain ng Diyos. Ang natatakot sa Diyos, hahaba ang buhay. Yung natatakot sa Diyos, sumusunod sila ng kanyang kalooban. So, ganun lang. Manood tayo, magbasid, tapos hingin natin ang guidance ng Holy Spirit kung ano gagawin mo. Halimbawa, lumilindol. Manood ka lang, huwag ka magtatakbo. Baka pagtatakbo mo, meron pa ng bumabaksak na building, baksakan ka. Manood ka lang, para alam mo kung ano gagawin mo. Tingnan, Lord, ano ba gagawin ko? Lumilindol. Nagbabaksakan yung mga kung ano-ano doon. Anong gagawin ko, Lord? Gagabayan ka ng Diyos. So, ano gagawin mo? Eh kung tatakbo ka kaagad, may mabibiyak na lupa. Kinaya ka ng lupa. Eh kung manonood ka lang, katulad ni Manuel, natandaan ko ito. Nanonood daw siya ng CD doon siya. May kubaw eh. Eh lumilindo. Bahala na. Sabi niya, bahala ka. Eh ano magagawa? Eh lumilindo. Eh di ipa sa Diyos na lang. Kung ano mangyari. Ganun din tayo. Lumilindo. Bumabaha. Mag-third ko. Eh di ipa sa Diyos natin. Manood tayo, iasa natin sa Diyos ang lahat. Mapalad ang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos kasi hindi tayo pababayaan. Matututunan natin maging kontento. Ito sabi, Philippians 4:11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan. Sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinuroonan. In whatsoever state I am. Ginuhulpi ka, ginugulo ka, may bagyo, may lindol. Kahit ano yun, natutunan mo, maging relax ka lang, chill. Kontento ka. Kaya sabi sa Hebrews 13:5, be contented of what you have. Pagkat hindi kita bababayaan, hindi kita pagkukulangin kailanman. Ang nagsabi ng Diyos na hindi magbubulaan. Hebrews 6:18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayo na sisitakas, sumaksakanlo, upang mangapi sa pag-asang nalalagay sa unahan natin. Yung hope na ibinigay sa atin ng Diyos, it is always hope. Love, always hope. Lagi ka lang aasa, lagi maniniwala. Anything goes. You accept all things.
Para hindi ka mamroblema sa buhay, alam mo, anything goes. You accept all things. Kasi pag in-accept mo lahat ng pangit na nangyari. Nanampalataya ka na anything goes. Okay lang, pangit eh. Katulad ni Job. Ano ka ba, yung asawa niya ka ba? Pwede ba tumatanggap tayo ng kabutihan sa Diyos? Hindi tatanggap na sa hangal ka ba? Pag umaaraw ba, lagi maaraw? Hindi ba uulan? Yung winter, spring, summer, or fall. Pag winter ba, lagi winter. May summer, magsang-summer, nag-i-spring, magkakaroon ng fall. So, weather ang buhay natin, hindi laging ganun ang buhay. There is time for everything. Pag dumating yung time ng pagpapala, yun, dun mo samantalahin, pagpapala, mamulot ka na mamulot ng pagpapala. Pero pag dumarating yung kapanahonan na tayo naman kumbaga sa word ng mga unbeliever, kamalasan, may tumahimik ka muna, sa bahay ka na lang, malas eh. Pero kapag sinuswerte, ganun natutunan ko yung sikreto sa sugal Kaya ako laging nananalo, dami kong pera, natutunan ko, kasi na-experience ko pagsusugal. Natutunan ko na kung paraan ng pagsusugal. Pero huwag kayong magsusugal. Laging talo dyan, walang nananalo dyan. Parang droga yan, walang nananalo sa droga. Natutunan ko yan Napansin ko, ba't ganun? May cycle. May circadian rhythm lahat ng bagay. Umiikot ang mundo. Umiikot ang buwan. 30 days in 1 month. Umiikot sa araw ang Earth, 365 days. Umiikot ang Earth natin sa kanyang sphere o sa kanyang axis 24 hours. 60 minutes. So there is always circadian, there is always a rhythm. There is always, hindi mo maiiwasan ng rhythm. Kasi yung pagbubuntis, may circadian rhythm yun Una-muna, fetus, di ba? Zygote. Hanggang sa magiging sanggol na isisilang. Hanggang sa magbibinatayan, magdadalaga. Meron cycle hanggang sa tumanda. So, ganun din ang buhay. Kaya nakita ko kung ano may cycle. Kaya ako nung pag naglalaro ako, tinitignan ko yung cycle. Sa sabaw, halimbawa, titignan ko ano yung nakikita ko cycle. Halimbawa, pag naglaban yung pula, saka yung green na manok, ang nananalo lagi yung green. Pag naglaban, tapos titignan mo ganun, lagi na dalawa sa wala, nananalo, dalawa sa meron. So, yun ang cycle. So pag nakita ko na yung cycle, totodo na ako ng totodo. Kasi yun ang cycle. Hindi, kapag ikaw minamalas sa sugal, huwag ka na magsugal. Dire-diretso malas siya. Pero pag sinuwerte ka, dire-diretso mo swerte yan. Hanggang sa pagdating tumigil ka na rin. Parang prophecy yan Yung ibinigay ng Diyos sa iyong message, sabihin mo sa iglesia, pag natatapos na, tumigil ka na, patapos na Ganun lang You are in control. The prophet is subject to the prophet. Yung prophecy ng prophet, subject to the prophet. Kaya mayroong propeta tayo na hindi naintindihan ng pagka-propeta, nagpipreach. Prophet ka. Ibig sabihin ko, alam, pinasasabi ng Diyos, sabihin mo, huwag mong ipaliwanag. Huwag kang mag-preach. Meron na ito yan, nagpipreach. Sinusumbong ni Brother Manny sa akin yan. Yung si Meli, hindi ko masawat na yan Bakit ba? Parang pastor Pag yan nag-prophecy, nagpipreach. Sabi ko, anong ginagawa niyo? Sinasabihan ko lang, ang tigas ng ulo. Ayaw talaga. Pag yan ang pinag-pray niyo, mga kapatid, at nagugutom ka na, magkaka-ulcer ka na. Hindi pa tapos yung pray. Kaya nga, mga kapatid, may circadian rhythm at birth pains ngayon ang circadian rhythm ng mundo. Birth pains. Pasimula ng kahirapan, beginning of sorrow. Kaya tanggapin mo. You accept all things. Yan nga Hindi ka pwedeng umalis dyan. Yan ang panunukala ng Ama. Dadaan at dadaan yan. Dadaan ng bagyo. Panoorin mo. Dadaan ng lindol. Hindi yun napapansin pa na yan lindol sa Pilipinas. Yung baha, hindi na mawawala yan. Kasi ang daming buhaya. Kaya hindi mawawala ang baha. Paano mabubuhay ang buhaya kung walang baha? Hindi nga. Kailan mabuhay sila sa tubig ba? Kaya baha ng baha, may mga buhaya. Hayaan mo na sa mga buhaya, mga matay naman yun. Titigil din naman yan, hindi naman laging gano'n, mauubos yan. At yung lahat pa ng perang naipon nila, kukunin pa, sabi sa Malakay. Pati ugat bubunutin, pati yung bunga bubunutin. Yung pinaghirapan nila, kasamang mawawala yun. Pero there is time for everything. Mawawala lahat. Sabi ng Bible, ang pera nakuha sa madali, mawawala agad. So mawawala agad yan. At ang mangyayari pa, mahahawa yung ano mo. Yung good faith na pera mo, na pinagkitaan mo sa
pawis mo, sa paghihirap mo, dama yun. Bakit? Eh kasama ng pera yan eh. Blood money. Kasama ng blood money yan. Kapag nalagyan ng dugo yan, blood money na rin yan. So mahahawahan at mahahawahan yan. So there is time for everything. Ngayon, nanonood lang tayo sa kanila. Pero darating ang panahon, lahat ng may kasalanan, magbabayad yan. Hindi natin nga lang alam kung kailangan. Pero tiyak magbabayad. Sabi ng Diyos yun eh. Walang utang na hindi pinagbayaran. Lahat ng itinanim ng tao, aanihin ng tao. Kaya manonood lang tayo na manonood mga kapatid. At lagi lang tayo manampalataya sa Diyos. Hindi tayo pababayaan sa ilan man. 2 Corinthians 16:19. Kay Chronicles pala. 2 Chronicles 16:9. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon, na ang puso'y sakdal sa Kanya. Ikaw ay gumagawang may kamangmanga sapagkat mula ay magkakaroon ng mga makikipag... So at tumitingin daw ang Diyos sa lahat ng committed sa Kanya. Yung magpapakabanal-banal, message kanina yan eh. Yung magpapakabanal-banal, nakatuto kang mata ng Diyos doon. Pababanalin niya yun at poproteksyonan tayo sa lahat ng birth pains. Eh tayong lahat mga anak ng Diyos eh. Naniniwala akong lubos na lahat tayo tinawag ng Diyos. Hinirang itinalaga. At lahat ng birth pains na yung daraan sa atin, dadaanan lang natin, manonood lang tayo. Panoorin natin, manood lang tayo, masarap manood eh. Eh kagaya nga, wala naman tayong mapaggagawa sa bahay. Manonood ka lang lagi ng TV, magko-computer, magse-cellphone, wala ka naman magagawa. Pag lumabas ka, nakakasama mo, puro chismoso, chismosa. Puro marites, nakakasama mo, mahuhuisin ka lang. O kaya ang matatambayan mo, sugalan, inuman. Ay hindi ako makalabas eh, wala akong puntahan eh. Puro impyerno paligid ko eh. Ang gagawin mo na lang, mag-isip ka ng paraan kung paano mauubos ang oras na may kabanalan. Kasi paikot-ikot tayo sa ilang eh. Circadian rhythm yan eh. May cycle ang buhay. Ang Israel nagpaikot-ikot sa ilang. Tayo rin, ito ang ilang, yung mundo. Magpapaikot-ikot tayo sa mundo. At masanay ka na lang. Yung mga may trabaho, sanay na sila. Eh yung walang trabaho, kailangan magsanay ka. Pinakamahirap, alam nyo, yung walang trabaho. Kasi yun ang ni Satanas eh. Yun ang shop ni Satanas eh, yung wala kang ginagawa. Doon malakas si Satanas, doon sa walang ginagawa. Kaya you keep busy dapat. Ano yung pagbibisihan mo? Hindi naman makapag-busy tayo sa mga bagay. Ang masarap, magsugal eh, magbabae, maglase, magdumurog. Lahat ng vices, yun ang masarap gawin eh. Eh ang problema, hindi mo nagagawin yun. So mag-iisip ka ng bagay na gagawin mo na walang kasalanan. Eh ang nakikita ko lang, manood ng Netflix eh. Wala kang magagawa eh. Magpe-pray ka na magpe-pray, magbabasa ka ng Bible. Lagi na lang, doon ka lang iikot ng ikot. Prayers, basa ng Bible, panood ng TV. Kung makakapag-exercise ka, dapat kaso nakakatamad naman. Lalo na may problema ka. Ako, hirap, gusto ko mag-exercise. Pero ang pa ako, bakal yung kaliwa, hindi ako makagalaw. Alam niyo, nagkaroon pa ako ng gout. Pambihirang pati, sabi ko. Bakal na nga yung kaliwa akong paa eh, nagkaroon pa ng gout. Uric acid, sabi ko. Hindi naman ako madalas kumain ng laman loob ng mga karne ng baboy baka. Doon ang gagaling ang uric acid, yung gout eh. Tsaka sa matatamis na pagkain. Hindi sa nuts. Mahusay ang nuts. Fruits and nuts. Seeds and nuts, mahusay yan. Mahusay sa agad. Kasi yun ang pinaniwala sa atin, yung mga seeds, yun ang nagkaka-arthritis daw. Doon ang gout, hindi. I-research mo. So ang pinakamaganda, matutunan natin mag-control sa sarili. Kasi yun ang the best is self-control. Manood ka, tag nanonood ka, control yourself. Kasi baka makasama ka doon sa pinapanood mo, damay ka. Halo mga kapatid mo, o asawa't anak mo. Pag nag-aaway yung mga anak ko, sasawahin mo. Sa banda mo, kasama ka, kayo-kayo na nag-aaway-aaway. Una, dalawa lang ka nag-aaway, yung magkapatid lang eh. Eh, sumingit ka.
Tatlo na kayo nag-aisuminyo din yung asawa. Eh nakita ng lola at lola. Dumami na. Isang buong mag-anak na nag-aaway-away. Eh kung nanonood lang ang lahat, hindi na apektuhan. O ganun lang tayo eh. Ganun, ang Diyos, mo, nanonood lang, hindi siya na-apektuhan. Gustong-gusto na niyang parusahan na masasama eh. Sa totoo lang, gustong-gusto na niya, pero meron siyang binigay na circadian rhythm. There is time for everything eh. Gustong-gusto ng Diyos yan parusahan. Kahit yung mga banal sa langit, sabi niya, Panginoon, kailan mo ba ipaghihiganti ang yung mga propeta? Ang pumatay sa iyo. Relax lang. Ihintayin pa natin yung mga yung mga kapatid nyo na papatayin. Hintayin pa natin. Relax na maghintay pa kayo. Darating din yan. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y lilisan sandali at manunumbalag ako sandali. Akala ng Israel, sandali lang yun. Nagbentahan na ng mga lupain. Nag-offering na sa paanan na, bakit? Eh darating na Panginoon eh. Aanin pa lahat yan. Eh pero yung sinabi ng Panginoon, sandali, hanggang ngayon eh. Malalaki na sila Sid, malaki na Sid, laki-laki na ni Peter, may apo na ako. Sinasabi ko, hindi na aabutin niya ng ganyan. College, hindi na magkakalit. Eh Diyos ko po, hindi na nga nakapagtapos ng college, hindi pa rin dumarating. Pero nandun ang hope natin, isang araw darating. Ang importante, yun, you always hope. Lahat ng paghihirap natin, lahat ng tinatamasa natin kahirapan sa mundo, may kapalit yun, uncomparable. Sabi ng Bible, Romans 8:18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi dapat maitumba sa kaluwalhating mahahayag sa atin. Kasi nga yung kaluwalhati ang ihahayag sa atin ng Diyos eh. Wala, uncomparable eh. Yung hirap na tinitiis mo ngayon dito, baliwala yan sa bibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung ano yun eh. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga. Hindi pumasok sa puso ng tao. Eh tao ka. Eh hindi papasok sa puso ng tao. So, wala tayong alam kung ano plano ng Diyos na ibibigay sa atin. Hindi naman narinig ng tenga. Hindi naman nakita ng mata. O ano, sasabihin mo, wala. We will just wait. Watch and see. Maghihintay tayo, manonood tayo, palagi tayong aasa sa Diyos na magpakabanal-banal. Ang banal, magpapakabanal-banal at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Psalm 34:7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya. Biruin mo, ang anghel ng Panginoon, hindi naman sinabi dito kung ilan. Pumapalibot. Pag pumapalibot, siguro marami yun. Pumapalibot eh. Kung iisa lang yun, makakapabalibot ba yun? So tingin ko marami. Maraming itinalaga sa ating mga anghel. Kaya yung isa lang katumbas, 185,000. Eh, nung apat mo yun, di ilan yun. Ang dami-dami nun. So, ibig sabihin, forever yung proteksyon. Hindi makakasingit si Satanas. Walang time na makasingit si Satanas. Sigurado po proteksyonan tayo ng Diyos. At walang mangyayari sa ating masama. Kaya ang gagawin lang natin, yung nakasulat sa Bible. Psalm 37:7. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon. So, sit back and relax. Watch and pray. Yun lang gagawin natin, magpahinga sa Panginoon. At maghintay ka, magpatitiis sa Kanya. So, yun ang problema eh, yung pagtitiis. Yun nga, wala si Lucifer eh. Tsaka yung mga angel na sumama sa Kanya, walang pagtitiis eh. Nakapagtiis sila konting panahon, hindi natin alam, ilang milyon taon kaya yun. Kasi itong earth natin nung araw, Pangea to eh. Halos 200 million years. Bago pa nabuo yung 7 continent. So nung likhain ng Diyos itong earth, Pangea kung tawagin, isa lang. Isang solid mass lang. Isang continent lang to. Hanggang sa dinivide ng Diyos ng 7. Kaya ngayon, yun na, 7 na. Pero gumagalaw pa rin daw eh. Gumagalaw pa rin ang lupa eh. Merong nabibiyak pa, may tumutubo pa eh. So ibig sabihin, lahat na nilikha ng Diyos buhay. Kahit akala mo patay, buhay yan. Yung mga bituin na,
hinihilat pa rin, nag-i-stress the heaven. Buhay ang mga bituin. Pero lahat ng nakikita mong yan, mawawala yan. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang mananatili. So wag tayo magtuon sa bagay dito sa lupa. Lahat ng bagay na sa langit na kinuupaan ng Panginoong Jesus. Colossians 3. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi kung tutuong ka sa lupa, birth pains. Ang pangit nito, pag tumuong ka sa lupa, lindol, bagyo, tapos sakit, pandemya, pestilences, disaster. Yan ang nasa lupa, puro kalungkutan, puro kapigatihan. So kung ka na mag-focus sa lupa, focus na tayo sa langit. Maghintay tayo may pagtitiis na lagi sa langit. Imagine na lang natin kung ano nandun sa langit. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay na tatago kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ay ating buhay ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. So kung pipiliin daw natin ang magpapakabanal-banal, piliin na natin ang buhay na ni Kristo sa atin nakatago sa Diyos. Ibig sabihin yung bagong pagkatao mo. Mabubuhay ka na sa bagong pagkatao. Pag mararamdaman mong gagalaw yung luma, kontrolin mo. Supilin mo yung laman. Kasi meron ka ng kapangyarihan sumupil. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa Espiritu Santo ng self-control. Makukontrol mo na yung laman. Pwede kang makipagbatas sa laman katulad ng ginawa ni Kristo. Kinontrol ni Kristo yung likaw ng laman eh. Bagamat wala siyang kasalanan at ang katawan niya walang kasalanan, tao pa rin siya. Madali ang mahina, the flesh is weak eh. So nakipaglaban si Kristo, sinupil na yung laman, kaya siya nagtagumpay. Ganon din si Pedro. Sabi niya, sinusupil ko yung laman. Ganon din si Pablo. Sabi niya, sinusupil ko ang laman. Baka sakaling sa aking paghahayag, ako lang itakwil. Baka mamaya yung konting pag-asa. Sabi kung tayo mga maliligtas, kaunti lang ang pag-asa eh. Paano na yung iba? Tayo na nga mga anak ng Diyos eh, kaunti daw lang ng pag-asa eh. Eh paano na yung iba na hindi sumasampalataya, di na-discretion na? Pero pag titignan mo, tingin nila sa langit silang lahat. Walang magsasabing sa impyerno sila. Lahat ng tao sa langit pupunta, yung mabait ang Diyos, ano? Hindi mo ba alam na mabait siya? Walang pupunta sa impyerno, lahat tayo sa langit. Yun ang maniwala nila, no? Eh bakit yung nasa langit na nawala sa langit? Si Lucifer, nasa langit na nga nawala pa. Ikaw na papunta pa lang, ang hindi pwede mawala. Sabi na, save is always save. Kung save is always save, eh the loss is always loss. Hindi pwedeng save is always save, tapos loss is always loss. Hindi naman ganun ng Diyos natin. Biliin mo yung pupunta sa impyerno, lagi sa impyerno. At hindi siya nagtatalagang pupunta. Nakatalaga tayo para sa langit. Kaya nga gumawa siya ng maraming bahay doon para sa mga anak niya. Beforehand, alam na ng Diyos ang mangyayari. Lumikha siya ng tao. At ang mga tao to mga anak niya. Nung araw, yung mga anghel, mga anak ng Diyos kung tawagin niya. Eh kaso, hindi naman yun ang talagang plano eh. Tao talaga ang plano ng Diyos. Kaya ang creation natin in the likeness, in the image of God. Kaya ang mga tao gusto maging Diyos din. Yun lagi eh. Laging gusto nila maging Diyos. Si Lucifer gusto maging Diyos. Yung mga fallen angels gusto maging Diyos. Lahat ng mga tao gusto maging Diyos. Lalo yung mga Egyptian pharaoh. Sinasabi nila, si Herod, sabi niya ako ay Diyos. Si Nero, ako ay Diyos. Yung mga emperador, tinan mo, lahat sila gusto maging Diyos. Samantalang tayo hindi natin gusto maging Diyos, pero gagawin tayong Diyos. Yung ayaw, yun ang gagawin. Yung may gusto, depende. Ako nga, ayoko maging bishop, ayoko maging pastor. Pero naging bishop ako, naging pastor. Yung umaayaw, yun ang binibigyan ng responsibility. Kasi great responsibility, great power. Greatest power needs greater responsibility. Si Spider-Man. Kasi kung maraming kaloob na binigay sa'yo, mga kapayan, ba, malaking responsibility pinakataw sa'yo. Kailangan gamitin mo yun. Etong mga huling panahon ito, mga kapatid, ang Espiritu Santo, abala na. Tinitipon na niya ang lahat ng mga anak niya gagawa ng hain ng sacrifice. At ito na nga yung panahon na yan kasi nagpapakita ng birth pains.
So hindi na makakaiwas, manganganak na. Yung manganganak. Hindi mo mapipigilan manganak yun. Alam nga naman, after 9 months, hindi lalabas ang bata. So may takdang panahon ng Diyos eh. Eto na yung panganganak na. 9 months na eh. Hindi pwedeng kulangin, hindi pwedeng sumobra, kailangan na eksakto. Eh para manganak yan, magbibigay ng sinyales na birth pains. Kapag ba kayo yung nasumasakit sa inyo, para bang hindi nyo alam kung ano gagawin niya, para bang maeeba ka na hindi mo maintindihan. Kasi hindi naman kami babae. Siguro napakahirap nga, tapos binuhay mo, ilalabas mo yun. Kaya may namamatay yun. Kinakapos ng hangin, namamatay, binuhay mo, ilalabas mo yun. Eh, si Nicodemos, ibig ba sabihin, Panginoon, pag nainom, ipapasok ulit. Yung ang paglabas, hirap na hirap, yung pagpasok pa. Hirap na hirap nang ilabas, nang ipapasok. Tinan mo kahangalan nito. Pero great teacher si Nicodemos. Iginagalang niya ng Pariseo, ng mga eskriba. Matalino. Lahat ng sinasabi niya, nire-respeto. Tapos sa simpleng bagay, sabi ni Kristo, kung sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na nasa lupa, hindi mo pinaniniwalaan. Eh kung sabihin ko ayan sa iyo mga bagay sa langit, ito sa lupa nga, hindi mo paniwala. Born again. Ano yun? Papasok bang muli ang bata? Papasok bang muli sa puwerta ng kanyang nanay? Alam mo, gano'n kahangal ang great teacher na si Nicodemos. Pero according to history, naging followers ni Kristo daw ito. According to history, si Pontius Pilate din daw, naging tagasunod niyan. Kaya lang daw nagkaroon si Pontius Pilate doon, kasi nga yung pwesto niya, mawawala sa politika. Pero yung asawa niya, nananaginip, yun ang sugo ng Diyos eh. Sinasabi ng asawa, kaso wala siyang magawa eh. Kahit ayaw niya, kaya naghugas kamay na lang to eh. Hindi niya rin gusto yun eh. O para mapaboran ng tao, hindi siya maalis sa pwesto, eh kasi governor ka eh. Ikaw ang pinakamataas doon, para kung presidente ng probinsya. Pag ang probinsya, governor ang pinakamataas. Sa bayan, mayor ang pinakamataas. Kaya ang gusto nilang pwesto, yung pinakamataas, mayor, governor. Solid mo yung buong probinsya. Pero mas gusto na nila yung congressman at saka senador. Kasi mas malaki yun nun, the percentage. Pero kung titignan mo, mayor ang pinakamaganda. Kasi lahat ng kayamanan ng bayan mo, sakop mo, hawak mo. Kontrolado mo yung buong bayan. Kita mo si Guo, di ba? Kontrolado niya ang buong bayan, naging ano siya, mayor. Hawak niya yung buong bayan, magagawa niya kahit ano dun eh. Ganon ang kapangyarihan. Pag nagkaroon ng kapangyarihan, ayaw na umalis. Hawak na yung kapangyarihan. Eh kaya yung kapangyarihan ni Lucifer na, hindi pa ba sapat yun? Hindi pa nakontento to si Lucifer. Pinili pa niyang maging Diyos. Ayun, naging si Satanas. Hindi lumikha ang Diyos ng Satanas. Ang nilikha ng Diyos, Lucifer, bearer of light. Ang problema, tagal-dala lang ng liwanag. Hindi katulad natin, nasa atin ang liwanag, ang Diyos. Sa kanya, hindi, taga-bit-bit lang siya ng liwanag. Kaya nga lucis eh. May dalang lucis. Eh, namamatay din ang lucis, di ba? Lucis lang yung dala niya eh. Hindi siya yung liwanag. Hindi siya yung great morning star, si Kristo yun. Morning star lang siya. Hindi siya yung the great morning star, si Kristo yun eh. Kasi ang star, may mga sariling liwanag yan eh. Si Lucifer, hindi naman inaguyod na star. Fallen star, nawala ang liwanag. Kasi, carrier lang siya ng liwanag, tagapagdala lang ng liwanag. Eh, pinundi na niya ang sarili niya. Patay na yung liwanag. So, ano gagawin doon sa wala ng silbi? Itatapon sa basurahan. Kaya sa tribulation period, itatapon siya dito sa basurahan. Ang basurahan itong mundo eh. Basura niyang mundo eh. Kaya nga, alisin niya eh. Gunawin, basura eh. Gagawa ng bagong mundo. Bagong lupa na hindi basura, bago. Virgin. Gagawa ng mga bagong langit, virgin pa rin. Lahat ng gagawin ng Diyos, virgin. Hindi pa nagagalaw na kahit anong bagay. Yun ang plano ng Diyos. Kaya nga tayo kung tawagin, virgin din eh. Lahat ng tunay na na-born again, virgin yun eh. Di ba yung 10 virgins? Pero doon sa 10 virgins may tanga. Sino yung tanga? Yung may Holy Spirit, hindi naman pinakilos. May lampara nga, wala namang oil, walang Holy Spirit. Born again ka nga, hindi ka naman nabaptize sa Holy Spirit. Wala kang Holy Spirit, wala kang gift of tongues. Kailangan kumpleto. Pag ikaw Kristiyano, virgin ka, nasa iyo lahat ng kaloob ng pagiging virgin. Hindi yung virgin ka nga, o virgin ka nga.
Anak ka nga ng Diyos, eh ang problema, wala sa iyo Holy Spirit. Kaya hindi ka rin anak ng Diyos. Si Lucifer, anak ng Diyos yun eh. Eh kaso walang Holy Spirit. Wala, hindi rin siya. Pero hindi siya anak ng demonyo, siya yung demonyo. Ang mga anak niya, yung mga tao na sumasamba sa kanya, mga anak ng demonyo, katulad natin. Noong araw, anak tayo ng demonyo eh. Pero dahil sa kagandahan loob ng Diyos na nakita tayo, na tayo yung mga anak niya, tayo kailangan kalingahin niya, tipunin. Kaya sa takdang panahon, circadian rhythm na naman. May rhythm. Sa takdang panahon na itinakda ng Diyos, tinawag na. At yung tinawag niya, pinawalan sala. Yung pinawalan sala naman niya, ginulorify. So yun ang sistema. Tapos na boxing. Tapos na wala na. Lalakad na lang tayo sa daang pinalalakad sa atin. Yun ang mabubuting gawa na inihanda na. Tapos na eh. Eh yung iba, ang gusto, may mabuting gawin sila eh. Kaya sabi nila, mabuti naman kami eh. Ayaw mong daanan yung mabuting gawang inihanda ng Diyos. Eh hindi naman pwedeng dumaan doon ang walang Espiritu Santo. Kasi eksakto papasok doon, makitid ng daan yun eh. Makipot na pintuan. At pumasok ka doon, eksakto ka lang doon. Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka eksakto doon, tataba ka. Hindi ka makakasyon doon. Ang may Holy Spirit, eksakto doon sa daanan na yun. Yun ang sistema ng Diyos. You cannot go to the Father except by Jesus Christ. Yung walang Jesus Christ, hindi makakapunta doon. Kaya kung tinignan nyo lahat ng religion, walang Jesus Christ lahat. Ama lang. Bathala lang si Ama. Lahat, puro Ama. Lahat ng religion, puro Ama. Yung pinaka-importante, inalis nila, yung daan ng kaligtasan, yung pagpunta sa Ama. Tumanggap sila sa Diyos na sinasabi nila Diyos, hindi naman sila dumaan sa proseso ng gusto ng Ama. Ang gusto ng Ama, dumaan ka kay Kristo dahil ibinigay ng Ama lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng langit, kay Kristo Jesus. Walang ibang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit na kapagliligtas ng tao. Yun ang pagkakamali niya kasi walang revelation. Kasi ang nakakakilala lang sa Ama, ang anak. Ang nakakakilala sa anak, ang Ama. At yung gustong pagpahayagan ng anak. Ang ginawa naman ng Ama, ang makarinig ng tinig ko at matututo, ibibigay niya kay Kristo. So yung makakarinig ng tinig ng Ama at natuto, si Pedro natuto. Bagamat emotional si Pedro, narinig niya tinig ng Ama eh. Di ba sabi nila sa inyo, sino ako? Kayo po ang Kristo, kayo ang Misaya. Ang karunungan yan, hindi nang galing sa dugo at laman. Yan ay ibinigay sa iyo ng Ama. Narinig mo ang tinig ng Ama. Pero natuto si Pedro sa bakit? Sa mga mistakes niya. 3 beses niyang tinatuwa si Kristo, iginailaw. Natuto siya doon. Iyak nga siya ng iyak eh. Natuto siya sa lahat ng dapat matutunan. Kasi kailangan matuto. Yun si Pablo eh. Natutunan ko. Hindi dahil kailangan, hindi. Sa bawat state ng buhay ko, natutunan ko. In whatsoever state I am, therewith to be content. So kailangan maraming paghihirap, maraming experience. Kasi pag marami kang experience, kahit sa pagtanggap sa trabaho, usually ang mga HR, mga psychologists yan eh. Usually. Ang tinitignan nila yung previous na trabaho mo eh. Pag nakita nila lang talagang yung previous na trabaho mo, constant. Eh kung makita nila doon, pag nag-apply ka, natanggap ka, resign ka na naman. Ang records mo, tanggap, resign, tanggap. Eh, ba't ka pa doon tatanggapin? Mag-resign ka pa doon. So, ganun sa previous work eh. Kahit nga, usually, hindi na nga nila niintindi kung graduate ka ba o doctor ka ba, philosopher. Yung experience. Katulad natin, bakit tayo natuto? Through experience. Yung magagaling na mga mekaniko, hindi naman nag-aaral lang dahil na-experience eh. Natutunan sa experience. Kaya yung School of Praise natin, hindi yung sa baras. Ang School of Praise natin, yung araw-araw na buhay natin. Yun ang School of Praise natin, mga kapatid. Amen.